nga ba ang perception namin noon na hindi naging mahirap para sa iyo ang pumasok sa entertainment industry dahil anak ka ni Joey De Leon at ni Daria Ramirez? Tutusin, Tito Boy, malaking advantage na rin yun eh. Kasi hindi nahirapan na ipakilala. So, during ng mga Bulagadi si Daddy, talaga sumasama naman ako sa kanya. So, nakikita na rin ako ng tao. And pag may mga meeting siya kay Mother Lily sa Regal, nandun nakikita ko ni Kuya Jerm, si Mother Lily. So, ba't hindi mo lang pag-artista yung anak mo? Ganun. Ako naman, wala talagang hilig. Si Chini talaga yung may gusto. Okay. Siya talaga yung unang nag-artista. Ako wala sa bokabularyo ko yan eh. Until such time, may ginawa kaming sitcom before One Ball High. Under, parang high school part ng school bukol yun. So nakikita ako ni Derek Bebet nun, bakit hindi mo isama tong kapatid mo? Sabi ko, kabado ako. Sabi ko, wala akong hilig sa ganyan. Sabi ko, hindi, diyan ka lang. Kunyari, kapatid ka ni Chini. So to, pakilalang na kapatid ka. Ganun. Wala kang dialogue. Yun lang sabihin kong dialogue yung pangalan ko, nininervous na ako, hindi ko mabuo. So, doon nag-start siya. And but that convinced you, si Bebeth? Opo. Okay. Isa siya. So, and then, sunod-sunod na. Nagsunod-sunod Kailan mo masasabing na in love ka na sa trabaho natin? Nung pumasok na po ako sa That's Entertainment, 1987, and doon, kumbaga doon na rin ako talaga nahasa sa hosting, even sa acting. May That's Acting kasi kami, live eh. So, so thankful ako kay Kuya Germs and of course GMA din kasi doon talaga ako nagsimula. Doon nag-start yung career ko. I've never asked you this. Paano ka naapektuhan ng paghihiwalay ng mga magulang mo? Malaking bagay kasi, Tito Boy, they got separated when I was 1 year old. Okay. So, bata pa lang talagang broken family talaga. I grew up in broken family. Kami and sister ko. And then, nung 6 years old ako, nandun ako sa mami ko. Diyan po kami nakatira sa Scout Ralios. Nasunog po yung apartment namin. And then, from there, inayos niya lahat muna and tinransfer niya ako sa lola ko, which is the mom of my dad. Then, nandun si Chini. So, ano ba? Inayos niya muna yung nasunog na bahay, and then she left for the States. Sabi lang niya sa akin noon, babalikan kita. So, until sa nagkaedad na ako, hindi niya na ako nabalikan. Okay. Hanggang sa tumanda na ako. So, nandun lang ako sa lola ko. Were you angry with her? Sumama ang loob mo? Yeah. For a while? Yeah. For a while, yeah. I told her that. And she knows that naman. Okay. Inamin naman niya na kasalanan niya. So, noon talagang galit ako sa kanya dahil tumawag pa siya sa akin noon one time. Sorry, Mia. I was 12 years old na noon. Tama ba? Mga 12. Tumawag sa birthday ko and she greeted me and then nasabi pa niya na may bago siyang baby. Yung sister ko, si Phoebe, yung sa States. So, meron siyang partner dun sa States. Ang reaction mo? I cried. I was crushed kasi, and to think, nag-rely ako doon sa sinabi mo na babalikan mo ko, pero hindi mo na ako nabalikan. And then, binati mo ko, bilang sabihin mo may anak kang iba. So, I was torn. In my part, yung younger days. So, yun. I understand. And because, sabi mo nga, you come from a broken family, Opo. ang attitude mo ngayon as a man has become what? Sa ngayon, Tito Boy, I could say, life's not perfect. It is not. Lahat naman talaga, walang perfecto sa atin, diba? Even sa family, even sa pansarili. Sa ngayon lang talaga, I'm just holding on to God and following His will and following His commands. And He knows what's best for me. So, Right. Doon lang talaga ako eh. It's His way, not my way. So, kung ano man plano ng Diyos para sa akin, alam naman niya yung puso natin, di ba? Hypothetical, if He asks you, God says, gusto mo pa bang mag-asawa? Opo, Lord. Right. Gusto ko po, gustong-gusto. But, yun nga, what I've said, it's more of Him, less of me. And Ganda nun. More of Him, less of what me. He wants. What He wants. And I shall listen, and I shall follow. Follow. Ang napakagandang nangyari din ay, of course, hindi ito masyadong
well, napag-usapan, because we read about this, ay ang reconciliation mo with your dad and even your mom. Yes. Paano nangyari yun? Okay. Alam mo naman yung Tito Boy, nung interview ko sa'yo before 2020, it's nung nawala ako sa Itbulaga. Tama. Nung tinanggal ako and I was looking for answers na I even wrote a letter to Mr. T. Nagtatanong ako ng bakit? Ang dami mong bakit? Anong mali? Anong nagawa ko? Sa pagkakaalam ko, wala naman ako nakaaway, hindi naman ako na-late. Tutusin, doon na nga ako naliligo sa Broadway minsan para hindi ma-late. Tapos biglang nawala. For 14 years yun. So, yung galit ko, bakit sa tao, and I even asked my dad for help. Tinanong ko siya, tanong mo naman, anong nangyari? Sige, tatanong natin yan. Anong rason? Bakit? Ganto, ganyan. Lahat tinanong ko. I was left hanging na wala man lang akong malapitan na ano ba yung sagot. Even my family, parang they don't care kung ano yung pinoproblema ko. So, naging parang self-pity tuloy ako. And then, doon nag-start lahat. Nag-pile up na yun, yung anger ko, yung pride ko. So, might as well, sabi ko, hindi. Kung ganito lang, kanya-kanya na tayo. So, sineparate ko yung sarili ko sa kanila. For how many years? Like 4 or 5 years. So, doon. Kumbaga, I drink a lot every day. Talagang lasing ako every day. Talagang nagpakawalwal ako. Sinira ako yung buhay ko. Sige, parang in-enjoy ko lang. Sige, okay, problema, okay. Walang pakialam pamilya ko, tinanggal ako sa trabaho. Sige, okay lang. Enjoyin ko na lang to. Parang hinayaan ko na yung buhay ko, sinisirain. And then dumating itong 2024, nagkaroon ako ng realization na from the scripture and then from sa Facebook and then yung isang churchmate ko, ma-attend ako ng church yun, sa Victory kasi kami. So nakikita niya, nag-iisa lang ako doon. Pero wala talaga yung, ma-attend lang ako for the sake na makinig lang ako. Pero yung puso ko wala doon. So nakita lang niya ako, sabi niya sa akin, parang nakikita kita lagi doon, mag-isa ka, nandun ka sa likod, nag-iisa ka. Sabi ko, wala, umaten lang naman ako. And then, shineran lang niya ako. In-invite niya for coffee. Without me knowing, siya na yung talagang naging vessel ni Lord para i-lead ako to the right path. Na gisingin din ako sa katotohanan. After that, siguro 5 hours kami nag-usap, kwentuhan, kumbaga nag-testimony ako sa kanya. I was even crying. Kumbaga, siya yung nasabihan ko. Instead of family na hindi ko man matakbuhan o masabihan, siya yung nakinig. Siya yung naging instrument na para makinig sa akin. Okay. So, iyak sa kanya, sinabi ko lahat. Then, doon na nagkaroon ako parang nag-share na siya sa akin ng mga verses para magkaroon ako ng realization. So, yun na nga. Doon na nag-start. Sabi ko, Lord, if this is your will, sabi ko ito in 2024, ibibigay ko na lahat sa ito. Kung ano may pinagdadaan ako, I surrender it all to you. It's not me anymore, it's you, more of you. Just lead me, guide me, and ask for the Holy Spirit to flow upon me. Kung saan mo dalhin, sige, kasi ikaw ang nakakaalam eh. Okay. Ikaw ang creator ng lahat eh. Okay. So, just lead me, I'll follow. So, it happened.